Ngayon po ay Biyernes, March 20, 2026 at ang sentro ng usap-usapan ngayon ay si Senator Bongo. Hindi po ito yung tungkol sa kanyang planong tumakbo bilang Vice Presidente, pero isisingit natin mamaya. Ito ay tungkol doon sa nangyari sa reklamo sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City kung saan nasunugan at nagpamudmod si Senator Bongo ng ayuda. Wow. Ang nangyari, imbis na magpasalamat ang karamihan, para pang nagalit sila kay Senator Bongo dahil nga ipinakita pa nila sa video na yung mga balde ng ayuda na may naman na dilata, konting bigas at may noodle yata yun, nilagyan ng karton sa ilalim para magmukhang madami. Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Oy, tangina, may karton. Kupal. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K ang karton yan. Tangina, karton o. Ang unang hindi nakatiis sa mga batikos kay Senador Bongo ay ang kanyang kaibigan sa Senado, si Senator Robin Padilla. At ang sabi ni Robin Padilla, nakakalungkot daw yung video na ikinalat ng mga taga-barangay Pinyahan dahil imbis na mag-isip pa, magbigay ang mga political leaders, ngayon nag-aalanganin dahil imbis na mapasalamatan, nababatikos pa. Babasahin ko sa inyo yung sinabi ni Senator Padilla sa kanyang interview. Ako'y nabigla sa reaksyon ng mga taong ito. Nakakapaso po ito para sa mga taong matulungin sa kapwa. Ang pagiging grateful, mapagpasalamat ay katangian ng pagkatao. Ginagawa po ni Senator Bongo ang pagbaba sa mga naghihikahos dahil gawain na niya ito sa aming pinipilit na pantayan noon pa man, hindi pa sa senador, kaya nga po naipanganak ang Malasakit Center. Ang kinukutya po ninyo na pantawid ay galing pa sa sarili niyang kakayahan, hindi po galing sa gobyerno o programa ng gobyerno. Yun ang sabi ni Robin Padilla. Wow. Kung tayo po ang tatanungin, tama naman na dapat magpasalamat muna. Kasi nga naman, maski anong tulong, dapat tayo ay mapagpasalamat. Buti may nagbibigay po sa atin, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Nagkasunog yan sa Nia Road sa Barangay Pinyahan, swerte na lang sila at may isang senador na katulad ni Bongo na tumutulong. Wow. Sa kabilang banda, hindi din talaga maiiwasan na mababakas ang pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda ni Senator Bongo. Una sa lahat, may publicity photo, yung linya-linyang mga balde. Pwede namang walang ganun. Dahil nilabas nila yung mga retrato, mataas expectations, ang daming taong dumagsa. Inabot nga daw ng 7 oras yung iba bago nakakuha ng balde. Pangalawa, sinaksakan pa kasi nila ng karton para mukhang maraming laman yung balde. Pwede namang walang ganun kung talagang sincero na pagtulong lang ang intensyon. Tuloy, nagkaroon ng mataas na expectation, nagkaroon ng expectation versus reality. Ayun, nagkagulo-gulo na. Imbis na magpasalamat, nakalimutan na ng pagiging mabuting asal ng mga ibang tao, ng batikos pa. Pero sa mga eksperto sa politika, nakikita kasi nila ang ginagawa to ni Senator Bongo dahil tatakbo siya sa 2028. Wow. Tandaan, maski matalo si Senator Bongo sa 2028 presidential elections, senador pa din siya. Ibig sabihin, wala siyang masyadong pupusta diyan sa labanan na yan. Wow. Tandaan din na si Bongo ang top notcher sa huling senatorial election kung saan kumuha siya ng 27 million votes. May imagine ko na lang kung ilan yung nagsusulsol kay Senator Bongo na sumubok tumakbo sa 2028. Total nga naman, walang mawawala. Pag natalo, senador pa rin. Wow. Pwede din nating ikonsidera na ang presidential bet ng mga Duterte, si Vice President Sara,
ay sumasailalim ngayon sa impeachment. Paano kung madisgrasya si VP Sara sa impeachment, ma-convict at ma-perpetual disqualification from public office? Kasi yun po ang penalty sa impeachment. Ibig sabihin, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Hindi ba logical kay Bongo na tumakbo bilang Pangulo? Wow. Dahil identified siya sa mga Duterte, lalong-lalo na sa matandang Duterte, si former President Rodrigo Duterte. Pangalawa, may kakayanan si Bongo in terms of resources at nakita natin yan noong 2025 election. Pangatlo, yun na ulit, walang mawawala. Wow. Pero kapag nakalusot si Vice President Sara sa impeachment, pwede namang tumakbo si Bongo bilang Vice Presidente, hindi po ba? May nagsasabi, alam ko, na ang vice ni VP Sara sa 2028 ay si Gloria. Yung iba naman ang sinasabi si Marcoleta dahil nga daw sa iglesia. Meron ding tumutulak kay Robin Padilla. Pag inutusan daw siya ng tatay digong niya na tumakbo bilang vice, tatakbo siya. So, may sumusuporta dyan dahil artista. Baka nga naman may hatak sa mga rally. Meron din ipinipilit na Vice Presidente ni VP Sara sa 2028 ay si Amy Marcos para makuha ang Ilocano votes. Ang sinasabi pa nga, hindi daw pwedeng vice ni Sara si Bongo dahil ang dala ni Bongo ay Davao votes. Yung Davao votes na kay Sara na yun, diba? Ano pa dadalhin ni Bongo sa lamesa? So, hindi tactical, hindi helpful na kunin ni Sara si Bongo. Tama naman po yun. Kaya lang, ang dapat isipin ng mga kalaban ni Bongo, maski pa sabihin nilang Sago, Sara Gloria, maski pa sabihin nilang Sara Marcoleta o Sara Robin, o maski pa Dumi, Duterte Amy, hindi pwedeng pigilan si Bongo tumakbo bilang Vice Presidente kung gugustuhin niya. Pwede katwiran ni Go sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay tatakbong Vice President para makatulong siya sa presidential bid ni Sara. Maski hindi siyang official running mate, wala namang bawal dun. At kung maaalala nyo, ginawa naman niya ni Rudy Duterte noong 2016. Ang official Vice President niya, kung matatandaan nyo, si Alan Peter Cayetano, pero hindi niya pinigilan yung ALDAB, yung Alyansang Duterte Bongbong Marcos. So, meron din asawa, meron pang girlfriend. Parang ganun na nangyari. Wow. Wala namang nagbabawal nun. Pwedeng-pwede mangyari. Kaya intindihin na lang natin si Bongo kung panay ang pamumulitika niya sa ngayon. Pero kung mamumulitika siya, mas mabuti siguro sa kanya kung ipaalis na niya yung mga karton sa balde para hindi naman magalit yung mga tao, umasa, pero iba ang reality.